Diyos para mawala yung takot mo. Ito, pinasama sa kanya ng Diyos ang ano po, sinalubong po siya ng hukbo ng mga anghel ng Diyos. Ngayon kung meron kang ganyan, matatakot ka pa ba o hindi na? Diba hindi na? Assurance pa yun eh. Alam ng Diyos, takot ka. Pero dahil meron sinabi ang Diyos na bumalik ka, nagbigay siya ng assurance. Sinalubong po siya ng mga hukbo ng mga anghel ng Diyos. Tuloy ko po lang sa verse 2. At sinabi ni Jacob nang makita niya sila, ito'y hukbo ng Diyos. Tinawag ang pangalan ng dakong yaon na Mahanaim. So yung Mahanaim pala, ang ibig sabihin nun, hukbo ng Diyos. So ito na, babalik na siya, mga kapatid ko. Siyempre, sa simula, nadoon yung takot niya eh. Kasi alam niya yung kuya niya, ang laki naggalit sa kanya, ang laki ng sama ng loob. Kumbaga sa ano, ito talaga yung merong pinakamalaking dahilan, talagang para paslangin siya. Pero ganun pa man, na-overcome po niya yung fear niya dahil po nagbigay po ang Diyos ng assurance sa kanyang pagbabalik. Ano po yun? Yung Mahanaim, yung hukbo ng Diyos. Na sumama sa kanyang pagbabalik. Tuloy po natin sa pagbasa. Tatanong ko lang to verse 4. At inutusan niya sila na sinabi, ganito ninyo sabihin sa aking Panginoon kay Esau, ganito ang sabi ng iyong lingkod na si Jacob. Dumuon ako kay Laban at ako'y natira roon hanggang sa ngayon. So gaano katagal po siyang nawala? 20 years. 20 years. Kasi ang setup po niya mangyayari, sasalubungin po siya rin ng kanyang kapatid eh. Alam na yung pagbabalik niya eh. So kaya may takot siya eh. Kaya lang, nawala yung takot niya nang sumama na sa kanya yung Mahanaim, yung hukbo ng Diyos. Kasama niya eh. So ito po, kung pagkasano, inutusan niya na yung mga bataan niya. Sasabihin mo kay Esau, ako'y naparoon sa Haran, sa aking tiyuhin na si Laban, for 20 years. Mayroon akong baka at mga asno at kawan at mga aliping lalaki at babae. Pansinin niyo po, yung sa paglayo niya ng 20 years, si Jacob po, blines ng Diyos. Sinabi kasi niya, sabi niya, meron akong mga baka, may mga asno, may mga kawan, may mga aliping lalaki at babae. Nung araw po, ang nagkakaroon lang po niya, mayaman. Meron kang mga aliping babae, meron kang mga aliping lalaki, meron kang kawan, may mga baka, may mga asno, may mga tupa, mayaman ka. Tama po ba? Blines po siya ng Diyos. Upang magbigay alam sa aking Panginoon, upang makasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Pansinin niyo po yung ginamit na word. Biyaya sa iyong Panginoon. At tinawag niya yung kanyang kuya na Panginoon. In this verse. Kasi kumbaga sa ano, pinapahupa niya yung galit. Akala niya kasi for 20 years, yung galit po ng kuya niya, marugdog pa rin. Tama ba yung word? Marugdog. Nag-aapoy na galit. Kaya ganito po yung kanyang sinabi sa kanyang mga alipin, nasasalubong. Makakasulubong nila eh. At ang mga sugo ay nagsibalik kay Jacob na nagsipagsabi, dumating kami sa iyong kapatid na kay Esau. At siya rin naman ay sumalubong sa iyo. Pansinin niyo po notice this verse. At 400 tao ang kasama niya. Ngayon, nung narinig niya yung bilang, umano uli yung puso niya. Nag-double heartbeat uli. Naku, 400. Nag-isip siya kasi alam niyo po si Jacob, matalinong tao, lingkod ng Diyos. Sabi niya, teka, hindi pwedeng paslangin kami nito, 400 yung kasama. Alam niyo, nagkaroon po siya ng strategy. Ito po. Nang magkagayoy, natakot na mainam si Jacob, verse 7 po ito, at nahapis at kanyang binahagi ang bayang kasama niya. Ang kawan at ang bakahan at ang kamelyo at ang 20 pulutong. Alam niyo kung bakit? Nasa isip niya ganito to make the story pass. Sabi niya, kung makikita niya kasi yung unang baitang, kasi 400 yung kasama ni parang kumbaga sa talaga, resback talaga to. 400 yung kasama eh. Kung makikita niya yung unang baitang na nauuna, napapaslangin, makakatakas sila. Meron silang buwelo para tumakbo, to flee again. Para maligtas yung buhay nila. Kaya ang galing po ng dito. Magaling yung taktika niya. Kasi sinabi sa kanya, ang kasama 400, ako delikado tayo rito. Akala ko siya lang gano'n. Marami pala. Mukhang pinaghandaan ako Parang yun yung nasa isip niya. So, ang nangyari niyan,
Noong panahon na yan, nag-usal po siya ng isang panalangin. Pansinin niyo po yung laman ng panalangin po niya. Chapter 32 verse 10. Sabi po niya rito ganito. This is in the form of prayer yung salita po niya rito. Hindi ako karapat dapat sa kabababaan at lahat ng kaawaan. Alam niyo po kung bakit niya po sinabi yan? Because of these two things na mali na nagawa niya. Ano po ba yung two things na mali na nagawa po ni Jacob? Una, ninakaw po niya yung pagkapanganay. Second, yung basbas. Kaya niya po nabanggit na usal yung panalangin na yan. Sabi niya, hindi ako karapat dapat sa kabababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod. Sapagkat dala ko ang aking tungkod na dinaanan ko ang hordang ito at ngayon naging 20 pulutong ako. Dati kasi 1 pulutong lang eh. Pero nung marinig niyang 400, naku, delikado to. Mukhang talagang tototohanin na ako ah. Kaya ginawa niya 20 pulutong. Makita niya mang saktan yung isa, meron pa ho silang pagkakataon na makatakas, makabalik doon uli sa harang ng buhay. So tuloy po lang po natin yung pag-aaral. So ito, nag-usal po siya ng panalangin bago po gawin yung pagsalubong. At in verse 24, i-pass forward po yan natin, which is natin dito na po yung talagang topic. The main event. I-pass forward lang po natin ang konti yan. At naiwang mag-isa si Jacob. Alam nyo, pinakamahirap po sa isang tao yung alone ka. Kasi may kasabihan, no man is an island. Hindi ka mabubuhay ng mag-isa. Nang wala ang pakikipagkapwa-tao, nang wala kang pakikisama sa tao. Ni sa pamilya mo, ni sa kamag-anak mo, yung ikaw lang, wala nun. At ito po yung eksenang makikita natin at naiwang mag-isa si Jacob. He is alone. Nag-iisa. Bukod sa may kinakaharap pa siya, naninervous siya, na-afraid siya, dahil 400 yung kasama ng kuya niya, nasasulubong sa kanila. So ito po yung event na naiwan po siyang mag-isa. At ang nangyari, habang siya naiwang mag-isa, meron hong kaganapan na nangyari. Ito na po yun, yung the main event. At nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. May nangyari pong wrestling match, nakipagbuno, at tumagal ito hanggang ng mahabang panahon. Kasi hanggang sa pagbubukang liwayway, yung papasok na po yung umaga. No, yun ang ibig sabihin nun. Sabi po dito, in NIV version, so Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. So pansinin niyo po, medyo mahaba-haba itong kanilang labanan. Yung kanilang wrestling match. Sama na ho natin yung verse 24 to 28. Basahin ko po yung kabuuan nung naturang talataan. 24 to 28. To 28. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Hindi ho niya matalo eh. Hinawakan ho yung kanyang pigi. Yan yung historical background, kaya ho yung mga Israelita hanggang sa panahong ito, hindi ho kumakain ng pigi. Dahil po sa history na yan. Then the man said, let me go, for it is daybreak. Tagal ho ng labanan nila. Pakawalan mo na ako, nagbubukang liwayway na. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Gusto kong ma-notice niyo yung verse na yan at yung talatang yan. Sa inyong palagay mga kapatid, sa inyong sa komento ninyo, kasi Bible study naman to. Di ba yung nagbe-bless, mas higher po siya na authority than doon sa bine-bless? Kasi nasa Bible study, parang komento nyo sa inyong palagay.
Tama ho ba? I want you to notice something with this event, this main event. Ito pong karesel po niya, hindi po ito talagang pangkaraniwang tao. I want you to notice that. I will not let you go until you bless me. Sabi po niya. Tuloy ko lang po yung pag-aaral. Then the man asked, "What is your name?" Jacob, he answered. Eto na po. Then the man said, "Your name will be no longer be Jacob." This is the blessing. This is the blessing. But Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Nakita niyo po sa pag-aaral pong yan. At alam mo ninyo, ang isang leksyon na matututunan natin dito, sinabi ko po sa inyo, hindi po yan pangkaraniwang tao yung kalaban niya dyan. Paano po niya na-overcome yung hindi naman talagang tao? The tools na ginamit po niya is prayer. Why? Bago po dumating yung tagpong yan, yung pagkakataon na yan, sinabi niya po in Genesis chapter 32, verse 9 hanggang verse 12, ito po. At sinabi ni Jacob, "O Diyos ng aking amang si Abraham, at Diyos ng aking amang si Isaac, o Panginoon na nagsabi sa akin na magbalik sa iyong lupain, sa iyong kamag-anakan at gagawang kita ng magaling." Ito po yung nakita niya sa panaginip, pagbalik ka sa iyong tinubuang lupain. "Hindi ako marapat sa kabababaan ng lahat ng kaawaan at ng buong katotohanan na iyong ipinakita sa iyong lingkod, sapagkat dala ko ang aking tungkod at dinaanan ko ang hordang ito. At ngayon, nagdalawang pulutong ako. Iligtas mo ako." Pansinin niyo po yung laman ng kanyang panalangin. "Iligtas mo ako, ipinamamani ko sa iyo, sa kamay ng aking kapatid, sa kamay ni Isaw, sapagkat ako'y natatakot sa kanya, baka siya'y dumating at ako'y saktan niya ang ina, pati ang mga anak. At ikaw ang nagsabi, tunay na ikaw ay gagawin ko ng magaling at gagawin ko ang iyong binhi na parang buhangin sa dagat na hindi mabibilang dahil sa karamihan." Ang sekreto po, prayer. Sa lahat ng bagay po sa ating buhay, kung meron po tayong pinagdadaanan ng test, kung meron po tayong pinagdadaanan na struggle, kung meron po tayong pinagdadaanan na pain, nung hinawakan po siya sa pigi, masakit po yun. Diyan po siya nahirapan si Jacob. At kaya po yan nalagpasan niya because ang baon po niya, bago po niya nangyari yan, yung event na yan, prayer. Wag ho ka tayong masyadong magtiwala sa atin. Halimbawa ikaw, kukuha ka ng board exam mo, wag ka masyadong mag-rely. Nag-review ako, almost 1 month na ako nagre-review. Nakapasa ako sa board. Without God, we are nothing. Ito po, number 1 po na sandata yan. Para po tayong magtagumpay. Prayer. Sinabi ho yan ng Panginoon, tinuro yan ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Don't depend too much on yourself. You need to pray. All of us, we need to pray. We have to have total trust in God. Ganito po yung ginawa ni Jacob, yung kanyang pagtitiwala, buong-buo, total trust. Alam niya, hindi naman siya mananalo dun eh. Kasi hindi naman tunay na tao yung nakalaban niya, yung naka-wrestler niya. That is not human. Pero ano na-overcome niya? Bakit? Meron po siyang sandata bago po nangyari yung main event. May prayer po siya. Nagkaroon po siya ng total trust. Mga kapatid ko. Kaya po sabi po in verse 26, ano po sabi ng hindi naman talaga ito tao, hindi naman talaga ito human eh. Ano sabi niya in verse 26, 30-26, at sinabi niya, "Bitiwan mo ako, sapagkat nagbubukang liwayway na." At kanyang sinabi, "Hindi kita bibitawan hanggang sa hindi mo ako mabasbasan." Number 2, pang ilan na to, marami na to. Na lesson na matututunan natin sa paksang ito, kinakailangan maging kapit tuko tayo minsan.
Pagka tayo dumadaan to sa tinatawag na struggle, pagsubok, huwag tayong bibitaw sa Diyos. Bakit? Sa dulo, bibigyan niya tayo ng blessing. Ang katunayan po, ito po. Doon po sa Book of Acts, chapter 14, verse 22, ang sabi po doon, nung ito po si Apostol Pablo, magbalik po siya sa Syria, Antioquia. Ang ginawa pa niya doon, sabi niya, and strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the point. Manatiling tapat sa pananampalataya. We must go through many hardships. Gaya ko na nangyari kay Jacob. We must go to many hardships to enter the kingdom of God, they said. Sa Tagalog na pinititibay ang kaluluwa ng mga alagad, inaaralan sila magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming kapighatian. Kinakailangan magsipasok tayo sa karya. Paminsan-minsan kapag gawa tayong minsan kasi ang nangyayari sa iba, ba't di ka nakasamba? Ba't hindi ka na sumasamba? Kasi may problema ako eh. Mas lalong hindi mo makakaya yung problema pag bumitaw ka na sa Diyos. Tama o hindi? Ito yung nangyari kay Jacob. Hindi po niya binitawan yung lalaking yun, na alam niya hindi ho yung tao. Hindi kita bibitawan hanggat di mo ako i-bless. Sana kapag nagkakaroon tayo ng trial, ng temptation, ng mga hardship sa buhay na ito, wag po tayong bibitaw sa Diyos. Manatili tayo naakapit. Bakit? Sa susunod, i-bless niya tayo. Nawa po mga kapatid sa umagang ito, dahil 11 na, continue na lang natin to. Meron po tayong maraming natutunan. Huwag niyong kalilimutan. Sa lahat ng itinanim natin, number 1 po yan, may aanihin tayo. Kung kabutihan, sana puro kabutihan. Para ang babalik, kabutihan. No? Pangalawa po, huwag tayong mag-rely sa ating kagalingan, sa ating angking talento. No? Palagi po tayong mag-total trust sa Diyos. Pangatlo, sa na to, anumang sitwasyon na meron ka sa buhay mo, paghihirap man yan, problema yan, kung anumang test yan, kung anumang temptation yan, maging kapito ko tayo sa Diyos kagaya po ng ginawa ni Jacob. Ayaw niyang pakawalan eh. Alam niya kasi, hindi tao to eh. Let me go, magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggang di mo ako i-bless. At alam ko, pag hindi tayo bumibitaw sa Diyos, mientras na hindi tayo bumibitaw sa Diyos, mas maraming blessing ang ilalaan niya sa atin. Muli, isang magandang umaga po sa ating sa lahat. Maraming salamat po. Tama rin po.